Amen. Salamat, choir. May hapon. Okay na mo? I-mention ninyo sa inyong prayer, no, si Pastor Glendale o giyang pamilya nga makalahotay siya sa mga pagsulay nga niabot sa iyang kinabuhi. Nangyapil sa pagambo nga ang Ginoo mag-supply sa ilang mga need. Okay, kumusta atong kinabuhi? Unsay atong mga plano karong umabot nga tuig? By the way, seriously, no? Atong i-pray ang atong nasod, no? Ang nasod nato sa Pilipinas atong iambo kay para sa ako sa diyang maminaw tag mga news, maminaw tag mga news, mga balita. Kay lisod mo ba ni? Actually, no, mga laminas mga yung people, maminaw po mo mga balita, aron mo ibalo mo unsay dagan sa tunasod, makaampo ta ba? Ato ra bagyo ng trabaho ang pag-ampo sa tong nasod na sa 1 Timothy chapter 2. Verses 1 to 5 nana de mo na atong trabaho gyud nga iampo nato ang nasa authority unya iampo po ko ninyo kay ang sa mga plano sa church sa atong baton mga activities o gatong iampo dayon ang ato ang atong commitment sa actually akong prayer sa solar nato. Actually nagpray ko og 2 million para sa ato ang solar, pero wala na to maabot, pero sige lang atong ipadayon gyapon sa pagampo. Amen. Dayon yan po na to ma-renovate ang atop tungod kay kining atong atop magud na scam ta sa contractor ilang gisagulan o kanang scene nga substandard mo nang ni tulo mo nay kinibitang sobraan rata sa kumpiyansa tungod kay abi nato og ang mga tao pareha nato sincero, pero katong ang contractor ani gisagulan niya mga substandard mo na nga ang 10 years naman muna nga nagsugo nagtulo muna nga ato na i-renovate ang mga pangkuhaon ng mga substandard. Amen. So ato na i-appeal sa atong prayer. Dayon ang akong prayer ninyo mga Kristohanon nga dili ta mo talaw ba sa Binisaya pa, di ta mo talaw bitaw og mga pagsulay sa tong kinabuhi kada bitang mo nang ako mag-encourage labi na sa yung people dako kamo maabutan ayaw mo pag-set og mga goals nga gagmay gayo kanang dili mo ma-challenge. Amen. So para sa ako mong gikuan nga pag-set mo goals nga lisod. Ani man ani. Ang rason nga daghang mga Kristohanon ron dili bitaw sila excited nga maminaw sa Bible, ubasa og Bible, magpray. Nganong dili excited sila ingon ana. Tungod kay for example, magsimba. Anong masimba man ta? Yung nana. Tungod kay para nila, para unsa man na siya.
Ganon, for example, mag-preach ang pastor, magtudlo ang Sunday school about unsaon ang courage. We must be courageous. Para unsaon man ang courage, unsaon man nato ng kinahanglan doon natay kaisog, yun na. Para unsaon man nato. Unsaon man nato ngano mo ampo man tag pagtuo, ngano mag-ampo man tag protektaran tas Ginoo nga parehara, ayun na ba? So, pero ang mga Kristohanon nga dunay mga goal sa ilang kinabuhi, nagatubang sa naglaing pagsulay nga nabot silang kinabuhi, excited ginag maminagwali. Amen? For example, for me as a pastor, I need encouragement. Mag-encourage nako nga mo padayon yun. Tungod kay doon mo ko'y goal, palitag di ko ka, ug dili ko mo padayon sa akong goal. So, wala challenge ang kinabuhi ba? Wala challenge. Okay, so, karong gabi na, karong hapon na mga kaigsunan, akong isgutan karon how to overcome negatives or mga negative sa atong kinabuhi ba? I don't know unsa ni pag-title ani pero ang akong theme diri mga kaibigan, how to overcome mga negative attitudes ba? Unsa to pag-overcome? Apa mo diya? Actually, gitawag ni siya og the spirit of success. So, gitawag ni, we need to have the spirit of success. Nagbasa ko mga about challenge sa kinabuhi, ginigitawag the spirit of success. Okay, doon na mo yung Bible, ako lang gamito, no? Sa Numbers chapter 13 and chapter 14, the book of Numbers. Atong isgutan kining the 10 spice. Hapit ko makaingon nga the 10 spices. 10 spice, ang buot basabot nga napulo 12 spice na 12 ka mga spy. Actually, ako lang tanaw okay. Ngarita sa book of Numbers chapter 13, chapter 13, chapter 13, gusto ko ningita ang bersikulo ba nga mubo. Okay, verse number chapter 14 ay chapter 14. Verse number 23, verse number 24. Kinilang duha ka mga bersikulo, manindog tang tanan palihog. Numbers chapter 14, verses 23 and 24. Naay lang may nakita da nga verse nga na giganahan ko anong verse. Atong dunganog basa palihog sa kining duha lang ka verses, 23 and 24. Ready? Begin. Surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall they provoke. Verse 24, together. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully. Okay, so diya lang, kanang word nga akong gusto na akong emphasize kanang, but my servant Caleb, because he had another spirit. Reda, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mensahe, o dalaygon ka sa mong kinabuhi. Lord, i-bless ang tag-usa namo nga masabtan unta o mapasabot nako o pinagi sa imong grasya o Dios, imong ipasabot sa matag usa kanamo
the importance of the spirit of success sa among kinabuhi o Dios. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa matag usa namo amo ni gamon in Jesus name. Amen. Palayong malingkod. Actually, ang istorya din more karong hapon more on story da sa istorya ba. Ang istorya din ang mga Israelites nigawas gikan sa Egypt. Sabot mo na, istorya da. No, ang bot pasabot. Ang Israelites nga diin kaliwat ni Jacob nga nahimo silang saom niya. I hope nga listen man kayo mabalik pa ko sa muatras pa ko mayo. Pero ato lagi butang nga and in this time ang mga Israelites gikan na sila sa Egypt nga nigawas. O karon ni ana sila sa gitawag wilderness. They are on the way. Naasa sila sa dalan gikan sa Egypt sa south padulong musaka sila padulong dito sa gitawag the promised land or the land of Canaan or kana karong lugar nga gitawag Israel. So, yun ang makita, no? Pero I'm sorry nga dili jud ko maayo sa PowerPoint. So nga ko point ra ni walay power. Kay nainingkamot ko nga makasabay unta ko sa mga millennials. Pero saan to man nga na-late na mo ta. Anyway, ang naitabo imo lang imaginon nga naana sila sa gitawag doon na sila unta sa Israel, doon na sila. Gani ang sa among pag-adto dito sa part sa Jordan mo naalay mountain nga nag-ulang ba naara sila kilid adre sa Jordan deso na ngato Israel na daya na labang lang sila sa usa ka gitawag the plain of Jericho ingon na. Anyway, ako lang ko makuha diri nga tungod ana gipromise sa Ginoo ngadto sa Israel, giingnan ang Ginoo nga, okay, panggawas mo sa land of Egypt, dayon adto mo sa yuta nga akong gisaad. Muna gitawag the land of promise, di gitawag Kanaan, mao nang Israel karon. Okay. So ngarita sa purpose, ngarita sa kining gipadala ni Moses ang spice, 12. Every tribe, kada 12 man ka tribe, dunay usa ka spy iyang ipadala. Gani sa chapter 13, og imong tanaw sa chapter 13, magbasa mo diha, kada tribe dunay spy. So, ang purpose, ang tuyo ngano gipadala nga spy, verse number 17. Ato magida diha, and Moses sent them to spy the land. Chapter 13, verse number 17. And said unto them, get you up this way outward and go up into the mountain. Verse number 18, and see, muna yung tuyo, to see the land. And number 1, ang purpose nga nung iyang ipadala ang napulo out 12 spies dito sa maong yuta, maong lugar, iyang purpose to see the land. Aron makita nila ang yuta nga unsa gyud kanindot ng yuta nganong dadon man tas Ginoo didto. So mingon ana. So naitabo in verse number 18 to see the land, dayon to see whether to see the people, to see the land and to see the people. Then sunod ang makita whether they be strong or weak, few or many. Tanaw nila ang tao, daghan ba o gamay ra. Then, naintabo, verse number 19, and the land, then tanawon po nila, unsa gyud na kamaayo, unsa kanindot yun ang yuta, whether they be good or bad. The cities, verse number 19, the cities that they would dwell, whether it be intense or in strongholds. At verse number 12, verse number 20, and
and what the land is, whether it be fat or lean. Tanawan sa ang yuta kung tambok ba o dili. So, unsay mga bunga dito, unsa kabdag ko ang bunga. Ingon na. So, muna itoyo, nganong gipadala nila ang spy to spy dalan. Okay? Ano po mo? Ito madali. Okay. So, ang nagtabo, dito na sila. Ato na sila, travel na sila, 40 days. Then, ibalik sila after 40 days. So, verse number 23. Muna yung tabo, verse 23. Tanawan niyo. And they came unto the brook of school and cut down from thence a branch with one cluster of grape. Grabe ha, usa lang kapungpong nga grape ha. And they bear it between two upon the staff. Meaning, gidayungan nila. Apa mo? Grabe nga grapes, no? Katong grapes nga diri na to, di ba? Bit-bito naman na to. Pero ang grapes dito, duha ka tao ang magdayong sa usa lang kapungpong ha. Apa mo? Diha gid mo, grabe gud ka fertile ang maong land. Mo na gingon na. And they bear it between two and the staff, and they brought it of the pomegranates and of the fig. Okay, mo na. So meaning nindot gud ang yuta. Amen. So mo na naitabo. So in verse number 4, okay. So karon report na dayon sila, ni-report na dayon. Unsa kay kumusta man inyong pag-adto dito? Mo na ni mga report na dayon. Ni unang report ang napulo ka mga spy. Verse number 26, mo ni ang nitabo. And they went and came to Moses and Aaron and all the congregation of Israel and unto the wilderness of Paran. Okay, maninya. So pag-abot sa verse number 27, and they told him and said, we came to the land whither thou sentest us. Surely, ingon na sila, sa tinuho gyud ninduta gyud sa mong yuta. And surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of the land. Ilagi pakita mo ni resulta, nindot gyud kayong yuta Napa mo? So, puti gyud ang nindota. Sakto gyud ang gingon sa Ginoo nga nindot ng yuta gikan sa Egypt, ibalhin mo nako dito. Okay? Ila ba yung sitwasyon sa Egypt? Gitawag ba sila mga slaves? Mga slave. Nya gipang kastigo nito dito, gipangbunalan sila mo na gidala sila sa Ginoo ngadto sa gitawag og the promised land. O mo niya nitabo. Pero na ay verse number 28, doon ay positive, nindot kaayong yuta, doon na po'y negative. The result is, niya, verse number 28, nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and were great, and moreover, we saw the children of Anak there. Kining anak, mao ni mga giants, mga kaliwat na sa mga giants dito. Ako nakaadto man ko sa Jordan dapit, sa Jordan, nakakudak gali ko atong 7'4". 7'4" man kuno yang height, 7'4". So pero sa Bible, si Goliath kaliwat siya ni anak, pero ang iyang height matol pa sa komentaryo akong nabasa is only 9 feet. 9 feet. Anyway, muni ni daghang mga giants dito, mga dagko ang tao dito. Siya nga? Dagko ang mga tao dito, anawan sila ba? Okay. Verse number
Gawas pa na, nga dagko ang mga tao dito, verse number 29, napagay mga warriors, mga pirates, napagay mga warriors, napagay mga ISIS. Verse number 29, and the Amalekites dwell in the land in the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, Canaanites, o guban pang mga Hittites, Jebusites, Amorites. Mo ni mga tao nga mga warriors naa dito nagpuyo. Okay? Sabihin nga, tinuod na, nga na ay mga tao dito, anindot kayo ang yuta, pero makikaway ka atong mga tawhana, mga warriors, mga tulisan, mga ana. Mo na yung mga mananaay na hitabo dito. Abi mo, kung ikaw maminaw ka sa napulo ka mga spy, makaingon ka, di na lang goy. Osmay na lang go diri oy. Kakuyaw na, napay mga warriors, napay mga higanti. Yun na. Pero mo niya, ang gusto na kong ibutang sa atong huna-huna ba, yung people, paminaw mo, if you want success in life, we need to overcome mga kining gitawag mga negatives o negatiba. Pangutan ani mga maestra, pila sila sa first year, pila sila kabaw sa first year college. Kini niya, radio will gisabi kini mga nahimo ng mga manager karon kanang mga gwapo na mga trabaho ron. Di na sila nagikan. For me, sa kuha, pagpa-enroll na ko sa Bible School, 70 may kabuok sa Bible student, 70 may kabuok. Hangtod nga nag-abot may 40, hangtod naabot og 30, naabot og ang nikagraduate lang, 17 ra gyud may kabuok. Ambot sa batch nila ni Dexter sa PNP, pilakha sila. Ambot sa ang bodi ba sabot mga kaigsunan, ang makahuman ra gyud kato ra yung dunay gitawag na spirit of success. Napa mo? We want that spirit. Gitawag na sa uban og fighting spirit. And I believe God will give us that kind of spirit in us. Kung doon na tayo tumong sa atong kinabuhi, labi na doon ka na kay dagkong goal sa imong kinabuhi. Tanawa ang naitabuan ni. Verse number 30. Unsay giingon sa usa ka tawo nga doon ay gitawag the spirit of success. Ingon siya, verse number 30. Ingon siya, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. What to ta dito? Makuha lagi na nato. For we are hindi mo ko basa. We are able to overcome it. At makadaog lagi ta na nila. Di ta ngay mahadlok ka ng Amorites, Jebusites, di ta ngay mahadlok ka na nila. Napa ko? Pamino mo, ako lang nilingin sa inyo. Bisag asa ka karon, eskwela ka, mga apply kag trabaho, paglinya pa lang nimo daan, pagpasa nimo resume daon sa bada. Abi no, tanaw nimong grado. Pilian gud, ang pilion dito katog yung mga dindot og grado. Nindot manggali ka grado, nagtapad mo mga nindot og grado. Ni-compete man katali ka, pero dihapon mo ba siya sa mga naong? Katawa mo, di ba? Pareha man sila grado, pero mas gwapa man eh. Kini, pero pareha man sila gwapa, pero kini isa, mas slim. May gini ka ba? Daghang ko yung mag-compete. Napa mo diha?
Pwede naghanag yung trobo, daghan yung kayong mga kompetensya na to ba? Mao po na, magnegosyo ka, daghang kayong kompetensya ni mo. Doon ay mga giants. Ang pangutan na karon, unsa ang mana nimo be? Mao na mga kaigsunan, kanang kinahanglan ta Ginoo. Because the Bible says, a faithful man shall abound with blessings. Proverbs chapter 20 verse number, kalimot ako. Sorry. Tanawa, verse number 31. And the men went up, and verse 31. Tanawa, verse 31. And the men that went up and said, we be not able to go against the people. Ningon po to, iningon si Caleb, maka. Adto lagi ta, badaog lagi ta. Ningon po ng uban, napulo ha. Dili ta ka daog. Mingon si Caleb, kadaog lagi ta. Dili ta ka daog. O isara siya kabok. O kauban ni Joshua, duha sila. Ambot pasabot mga kaigsunan, wala na magpasabot kay majority sila, insakto na sila. Di man ini. Kung mag-agad ta o mayingon tag, mas daghan manggod pastor ang nag-ingon nga ingon ana, tanay, mas daghan gyud na. Ang pangutana, pila may mas daghan ba ang dato or mas daghan ang pobre? Asa may mas daghan? Ha? Mas daghan ang pobre. Asa may daghan? Milyonaryo o gining mga dato? Mga dato, mga pobre. Ang sabot mga kayo, daghan yung pobre nga naman, daghan man ang negative nga una-una. Apa mo? Muna'y gusto na ko bang ibutang sa tong main. Mga kaigso na pamina mo, asa may daghan, Baptist o katong mga Katoliko, mas daghan? Pamina mo, sige, mas daghan ang Katoliko, gamay ratang. Okay. Pero panalitag kitang tanan mo, asinso ta dire, mas daghan gapon sila. Pero gamay ratang nag-asinso. Ato-ato ra na. Ha? Pero wala niya, gamay pa ta, niapil pa tas pareha sa ilang mga attitude, mga kinaiya, unsa pa din, niapil ta sa ilang mga pagka-negative nila, samot na tagaw, wala. Kita mo ay maangayan unta nga mo barog, kita mo ay mulid. So, dire dayon pagingon ni Caleb nga makaadto lagi ta. Ingon na dili lagi. O daghang kayo. By the way, ako mo gani gibasa gud. Akong gibasa ni kay I need ako ning ipangita ning mga bersikulo mga kini nga chapter ako ning ipangita akong gi-studyhan. Niingon pa gud ning mga negative verse 23 33 Ningon pa gud siya where we saw the giant, the son of Anak. Ningon siya, nakakita na mo ang mga giants ito. Unya, para sa ilang pananaw. Kita, mga grasshopper lang ta. Puting gamaya gina na to. Pero si Joshua o si Caleb, lahi. Amen? So, ang naitabo ni chapter 14, nawa chapter 14. Tungod kay dagko, dagham yung majority, niingon na ang mga tao sa chapter 14, verse number 7, verse number 4.
Ningon ang mga tao, balik na lang ta sa Egypt, oy. Mag-eleksyon ta. Magkuantag leader. Let us make captain and let us return to Egypt. Abi mo yung mga keg sumamina mo. Og dili ka, wala kay goal sa imong kinabuhi, wala kay spirit of success sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, mo pareha lang jud kas kalibutan. O pareha kas mga standby, mga unsa diha, nara yung ka sa ilaha. Pareha ka nila. Inom-inom, disco-disco, ala, pag diha ra ka. Egypt man, kalibutan man na siya. Nya, balik dito sa kalibutan. Na ako'y gingnan about aning success ba? Ningan siya nga, ihatag na lang na suban pastor. Kung ano man siya, kapoy na gaya ko, hindi ko kapoy ko pastor, di kapuyan ko ana. Oh, kapuyan. Kaya nga naman, adik na mag-cellphone. Ako lang balik ko na, ang cellphone, mga kaigsunan, makatapulan gina ninyo. Osborne ako sa pagingon na, yung people, labi na mga makatapulan ninyo. Kanang mga games dia, mga unsa pa dia, mga makatapulan ninyo, mahurot ang inyong time diha. Ako na mo ko yung cellphone mo, gamit man ko, pero mostly sa ako ang pananaon, mga kaigsoon, about sa mga tao nga, mga successful nga tao, mga unsa, giunsa nila, pag-overcome, giunsa nila, mga kaigsunan, nakatabang na nako. I want input ba? Naay mo encourage nago, So, laktol nga pag istorya, naitabuan doon ay division sa mga tao. Okay marita sa, wapa manggunin ako, mabuhatig insaktong at lain God. Murag premature pa ning pag-preach na ko ba. Pero man niya, naalang ko yung nakuha dire. Nibarog ni si verse number 8 sa chapter 14. Verse number 6. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh ningon din sila, and they speak unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we have passed through and searched it, it is an exceeding good land. Tanawa sa iyang verse number 8. If the Lord delight in us, then He will bring us into the land. Ingon si Joshua o si Caleb, if the Lord delight in us, o kalipay sa Ginoo nga mo ngadto kita ng lugar, kabubuton man ka sa Ginoo nga dito ta ibutang niya, sige adto ta. Ang pangutana ron sa itong kinabuhi, paminaw, kabubuton ba sa Ginoo nga kita mo success or mo succeed sa itong kinabuhi? Unsa giyon sa Bible? John chapter 10 verse number 10. John chapter 10 verse number 10. The thief cometh not but to steal and to kill. But I am come that they might have life, that is salvation, and that they might have it more abundantly. Mga kaigsunan, kabubuton dahil sa Ginoo nga mo prosper ka. 3 John verse number 2. 3 John.
Pero dyan ba na? Naro, basahan niyo. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. Kasabot mo nang even as thy soul prospereth. Meaning ko, ang atong kalag ni prosper, gusto mo sa Ginoo nga, ang atong physical po mo prosper po. Pero man niya, lisod. We need to fight the Amalekites, we need to fight the Amorites, we need to fight the mga Jebusites, mga Canaanites, ato ng awayon. Mga kaigsunan, daghang ipadala ang yawa sa atong kinabuhi nga din, ma-discourage yuga. Magpabilin rin yung kang diha ka. Pero mga kaigsunan, ang atong kinahanglan karon, we need to have the spirit of success. Mao na gusto sa Ginoo nga mabatunan nato nga spirit. Nga diin, we can overcome any kind of evil. Mga evil sa atong kinabuhi, maka-overcome ta na. Kadunggo ko aning maliya ba sa prosperity gospel. Pero, nga naman di gusto ang Ginoo mo prosper ta. Naama na sa Bible. Una kong i-challenge yung people, ayaw mo pag-aim o gamay. Unsa imong gustong mahitabo karon tuiga. Depende pastor sa Ginoo pastor. Dili oy. Kinahanglan na akay tikang ba? Mutikang ka oy. Sige tagkantag ay pressing on the upward way. Kinahanglan mutikang ang kinabuhi sa tao mga kayo. Kinahanglan mutikang juga mo adto yuga sta. Dili gusto ang Ginoo nga magdulhog ka. Apa mo? Amin niyo na ito po. Verse number doon ay positive, doon na po yung negative. Then verse number 3, the majority, doon ay majority. Ang majority, negative. Pero number 4, mo niya. The Lord said unto Moses, verse 11, chapter 14, verse 11, and the Lord said unto Moses, mo ni, the judgment of the Lord, mo niya. Nasuko ang Ginoo. Verse 11 tanawa. And the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me? How long will it be here and they believe me for all the signs which I have showed among them? Sabot. Ang pangutana sa ato ba, ang application sa ato karon ba? Gano'n sa manta mo to sa Ginoo be. Kusog man kitang mo ka, the Lord is my shepherd, the God will provide our need, the Lord is... Kusog man kitang mo quote ng mga bersikulo. Ang pangutana, are we successful? Niangat bang imong kinabuhi? Wa ko magingon nga mga unsa di wa ko mag-understand wala akong gipangana ning mga unsa dia. Pero ang akong ba, if God will give us opportunity ba? Sige ko sa Ecclesiastes. O sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Tanaw ra gunan niyo. I return and saw under the sun, the race is not of the swift, and the battle to the strong, neither yet bread to the wise. Masabot ani, nor riches to the men of understanding, nor of the favor to men of skill. Tanawa sa inyo. But the time
and chance happeneth to them all. Ang mo pasabot, paminaw mo, if God will not give us a chance, wagi may tabo na to. Napa mo? Meaning, if God will not give us opportunity, dili kita for example, di na kaginawa, nag-aanan na ka, dili na. Di ba? Bisa kung sa panimo ka, bright kay ka, pero nag-aanan naman ka. Pero ang point na ko maniniya, maubito ng Ephesians chapter 5, verse number 16. Ephesians 5:16. Redeeming the time. Why? Because the days are evil. Mao nang ako magkuhan ko na akong mga kuhan sa mga young people, nga wag giusikan yung time, Baskog pa kayo mo glawas, nindot kayo mo laya, rabudagan, pero wa mo'y nahimo. Moabot niya ang time nga may I have no pleasure in them. Doon na niya evil nga mugawas mo abot sa imong kinabuhi. Pero mintras wa pa evil, mintras naa pa, ato ning gamiton. Amen? Tanaw, balik ka nga rin sa ato ang sa Numbers. Tanawan Do not aim very low. Ayaw mo pag-target o target mo mas kanang challenging ba nga kuan. Target mo na. May lang kang mudang basta ang ring mubo kayo. Pero standard daily. Amen mo. Unsa nito po Chapter 14, verse number 12. I will smite them with the pestilence, and this inherit them, and will make of thee a great nation, and mightier than they. And Moses said unto the Lord, okay, maniniya. Abi mo sa Ginoo. Di man ni mo tuo di mga tawhana, di man ni gustong maadto sa maong dala promised land o the land of flowing with milk and honey, dili man ni sila maadto dito. Ingon sa ang Ginoo, I will smite them. Patyo na lang ninako sila. Di mo na. Kakuyawan nga judgment. Abi na Kristiyano, kung wala na challenge itong kinabuhi, may nang Ginoo, wala man ipulos na yung kinabuhi, wala mo challenge. Patyo na lang muna ko Kuyawa, no? Ito, no? Pero nindot lang kay namas Moses, Verse number 13. Ningon si Moses, ayaw lang Ginoo. Unsa may kasulti si Egyptian? Ambot lang for me, no? Nagpaabot ang Ginoo nato mga Kristohanon nga mula kang tagdagko o makahimo tagdagko. Pero dili man ta mo kuan mohimo masuko dayang Ginoo dayan Napa mo? Mo nang miserable ang atong kinabuhi kay suko man Ginoo na to. Ambot lang. Abi mo singon sa Moses, ayaw lang Ginoo, ayaw lang pamatyan kay unsa may kasultis mga Egyptian. Ambot ba sabot ba? Palitag ka mo i-judge o kita i-judge na sa Ginoo. Unsa may kasultis mga parente na to, tanawa, nagabaan ng mga baptist. Pero dili gyud unta na ingon ana. Pero maniniya,
Ang judgment sa Ginoo, ako lang nakturo, hapit ako man. Ningon ang Ginoo, sige, ang mga nag-edad og 20 pataas, dili na kasulod sa promised land. That's chapter 14, verse number 29. O sa verse number 30. Dili na sila kasulod. O ba ni? O na, chapter 29, verse number 29. Ang nag-edad og 20 pataas, dihinha rana sila sa wilderness. Dili na kasulod sa Israel. Diyan maglibot-libot na sila 40 days. Pamina mo. Kuyaw, bati kayo ang atong kinabuhi. Uy. Kanang wilderness, meaning wala na sila insaktong katulgan, wala na sila insaktong kinabuhi, wala siya. Nihara gina, walay asinso silang kinabuhi, libot-libot ra gina. Walay asinso silang kinabuhi, libot-libot ra gina. Brad, kumusta mga okay ra mo, ra po, libot-libot ra gina, hangton mamaday. Ang gusto ginunta sa Ginoo nga, muadto ta maka-experience ta. We can test the fruit of the land. Makatilaw ta sa grapes nga puting dagwa. Nindot ang kinabuhi ta didto. Pero because of our unbelief, ang naitabo, diha ra gid ta. Mao na atong kinabuhi. Ako as a pastor mga kaigsoon, dili ko gusto unta ingon ana inyong kinabuhi. Labi na sa mga people. Pasag dila na ng senior. Ako mong i-challenge. Amen? Sabi ninyo, ano ito po? Naglibog ko ka sa kumuundang. Di ba nga ako, mga na himot lang ko ba? Kaktuloy po. But, dili lang gumuhot-tiwas. Iningon ang Ginoo, okay, ang makasulod sa promised land, duha ra gyud kabuk. Kinsa man? Si Joshua, then og si Caleb. Why? Because they have the spirit of success. Pero katong mga nag-edad og 20 paubos, 19 years old, mao to'y makasulod sa promised land, nakasulod. Pero katong nag-edad og 20 pataas, mahabilin to sila. So ang nag-edad og 20 pataas nga makasulod ra si Joshua ra og si Caleb. Duha ra. Si Moses gali wa kaabot. Igo lang ipatanaw. Ang pangutana sa atong kinabuhi karon in closing, do you want this kind of spirit? Courage nimo ba? Nga diin gusto nimong doon na kay sa mangutana ko sa inyong mga nakapasal sa PNPA, mga PMA, grabe din ang ilahang kanang ilahang na ilang ilubong pa ganin rin kanang sa marin sa ano, napa na ilang mga ipangsulti nga meaning di gusto na ayaw gundang yung nanapod ba gusto po data nga mo na kind of spirit nga ato abang i-possess
Nga din moingon ang Ginoo, okay. Lahi nag-espiritu ni si Caleb o si Joshua. Ako ni pasudlon sa promised land. The land of success. Amen. Actually, ang definition sa success, di lang ko kabulong mo in English aning success. In English. Pero sabihin niya, sa ako ang nasabtan success mo niya. Ug unsa ka karon, na kay asinso pagkasulod bulan or asulod tuig. Wa ka magpabilin ana nga level ba? Ang atong edad, wala na, natural naman ang edad na to. Pero for example, muisgot ka og money, ang imong asset, ang income, nitaas ba ang imong income? Nitaas ba, didako ba ang imong offering? O daghan magkag na witnessan? Daghan magkag nakabig, daghan magkag na-invite. At least, nitubo ka. And that is success. Amen? Kadili man nato i-define ang success nga may mo kang milyonaryo. Kaya napa man gyud di gyud kaabot og millions ingon na kay sagsugod mas gamay. Anong tuig ka dili pa jud ka matawag og manay mo sukdanan. Pero at least padung ka. Amen? Or stagnant ba imong kinabuhi? Or dihara ka taman. Amen. Ninuga. Doon ay blessing, amen. Ang akong prayer, mga kaibigan, by 2025 is a year of success sa atong kinabuhi. Akong prayer, mga kaigsunan, doon nagyoy angat ang atong kinabuhi. I'm pressing on to the upward ways. Atong katahon na mga kaigsunan. We'll sing this song from our heart with prayers. Nga Lord, dala ako sa higher ground. To be in the higher ground, mga kaigsunan, advantage good nga naa ka sa higher ground. Mo na atong prayer. That is our mountain. We need to conquer that mountain. What is your mountain? I'm pressing on to the upward ways. New heights I'm gaining every day. We'll sing the song from our heart. Sing, I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. I still Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Sing, my heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where they abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, let me up and let me stand. My faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Last verse. I want to live above the world. Though Satan's darts at me are hurled, so faint as gold, a joyful sound, the song who says on higher ground. Lord, let me up and let me stand. My faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Praise the Lord, amen. Sige, my brother. Lord, thank you.
nagatubang mi sa lain na sab nga tuig nga hinubanan sa paglaom nga ikaw maghahatag nini namo. Lord, I pray, ang tagsa-tagsa namo, yung people man o mga adults o Diyos, doon na unta mi pag-uswag sa among kinabuhi o Diyos. Nga dili mi dihara sa among hamutangan, kundi mo pataas pagid mi sa gitawag ground. We want us to be in the higher ground. Lord, salamat kay Ginoo imo ming gitagaag kay gayunan nga mabuhi pa. O himo Lord nga dili unta ni sayang ang kinabuhi nga imong ihatag namo this year o coming year. Tabangi mi kay mga tao mi nga wa mi kahibalog unsay naa sa unahan. Wa mi kahibalog unsay mga danger nga diin dili na mo makontrol Ginoo. Wa mi makahibalog unsay mahitawo namo. Pero usa lang kabutang nga among nahibaw-an Lord sa imong pulong nga naa ka o Dios imong promise na gingon ga you will never leave us nor forsake us. Lord, I pray by your grace, by your power Ginoo, kada isa namo o Dios naunta sa mga kasing-kasing ug nauna nga kami dili mi matagbaw nga kami dirira ani nga level. Ug gusto kung dili gusto pagid mi nga kami o Dios maka-experience sa imong gahom. Maka-experience mi unsa day kanindot ang imong pagtabang namo, ang imong pag-atiman namo. Naay mga butang imposible kayo para namo, pero amo tang batistingan karong nga tuig ang imong pag Dios nga din Dios ka nga bisan pa sa mga imposible mahimo nimo Dios. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa tagsa-tagsa namo. Daghan pag ang kalag Ginoo nga wa pa masave. Daghan pang maabot sa gospel. Lord, sometimes kinahanglan mig pagtuo nga kami motuo mi sa imong mga saado Dios. Lord, i-bless sa mga tagsa namo. Dalaygon ka sa mong kinabuhi in Jesus' name. Amen.